Happy New Year everyone at masaganang bagong taon sa lahat. Ang topic natin ngayong bagong taon ay ang Trinity of the Godhead. Bibigyan natin ng linaw ang sinasabi ng Biblia sa pamamagitan mismo ng kanyang mga nilikha, na ang Diyos ay iisa ngunit binubuo ng tatlong persona, or the Triune God. Bago yun, umpisahan muna nating linawin, gamit ang mga talata sa Biblia kung ang Diyos nga ba talaga ay iisa. Narito ang ilan sa mga ito. Una, sa Deuteronomy 6 verse 4, Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ikalawa, 1 Corinthians 8 verse 4, tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanglibutan, at walang Diyos liban sa iisa. Sa 1 Timothy 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo. Mapapansin natin sa Timothy na ang label kay Kristo ay tao. May mga nagsasabi na si Kristo ay tao lamang at hindi siya Diyos. Atin itong linawin gamit ang isa sa mga verses na nagsasabi na si Kristo ay Diyos. Sabi sa John 1 verse 1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Makikita natin dito na ang salita ay Diyos. Sino itong Diyos na salita? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong si Kristo. Sabi sa John 1 verse 14, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng satanging anak ng Ama, pospos ng biyaya at katotohanan. Sabi dito na ang salita ay naging tao, at ito ang ipinadala ng Ama, ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo, na kung sino man ang sa kanya ay tumanggap, manampalataya, na siya ay binuhay muli ng Ama sa mga patay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Punta naman tayo sa Triune God. Isang Diyos ngunit tatlong persona. Sa 1 John 5 verse 7, For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Sa original text naman sa Hebrew ang God ay nakasulat sa plural form as Elohim, meaning more than two. Sa Genesis 1 verse 1, In the beginning Elohim created the heaven and the earth. Isa pa sa mga verses na mas malinaw nating makikita na ang Diyos ay may tatlong persona, ito ay ang talata sa Matthew 3:16-17. Nang mabautismuhan si Kristo, kaagad siyang umahan sa tubig, at nabuksan sa kanya ang kalangitan, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumalapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Sa puntong ito ng si Kristo ay nagpabautismo kay John the Baptist, ang tatlo ay nabanggit sa iisang talata, nang si Kristo ay umahan ay nagsalita ang Diyos Ama sa langit at bumaba naman ang Diyos Espiritu bilang isang kalapati. Patunayan naman natin ngayon na ang bawat isa ay Diyos. Una ang Diyos Ama, John 6 verse 27, Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. Sa Romans 1 verse 7, sa lahat ninyong nasa Roma na mga iniibig ng Diyos, mga tinawag na banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoon na si Kristo. Sa talatang ito dalawang Diyos ang nabanggit, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. 1 Peter 1 verse 2, pinili at itinalaga ng Diyos Ama, at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Kristo at mawisikan ng kanyang dugo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Patunayan naman natin na ang anak, ang Panginoon nating si Kristo ay Diyos. Sa John 1 verse 1 and 14. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng satanging anak ng Ama, pospos ng biyaya at katotohanan. Romans 9 verse 5, sa kanila ang mga magulang, at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman, na siyang nangingibabaw sa lahat. Diyos na maluwalhati magpakailanman, Amen. Colossians 2 verse 9, sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Hebrews 1 verse 8, ngunit,
Tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ang siyang setro ng iyong kaharian. 1 John 5 verse 20, at alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kanya na totoo, sa kanyang anak na si Kristo. Ito ang tunay na Diyos, at buhay na walang hanggan. Ang mga nabanggit na talata ay pinapatunayan na ang anak, ang ating Panginoon, na si Kristo ay Diyos. Patunayan naman natin ang Diyos na banal. Ang Espiritu. Acts 5 verse 3-4, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, at itago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? Nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba yon ay nanatiling iyo? At nang maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Bakit inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. 1 Corinthians 3 verse 16, Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Sa mga talata na ating napakinggan, ay atin ang napatunayan na silang tatlo ay iisang Diyos. Ang God the Father ay hindi ang God the Son and God the Holy Ghost, at ang God the Son ay hindi ang God the Holy Ghost at hindi ang God the Father, at ang God the Holy Ghost ay hindi ang God the Father at God the Son, sila ay isang Diyos na may tatlong persona. Punta na tayo sa kanyang mga likha na mayroon ding katangian na 3-in-1. Sa pinakaunang talata ng Biblia ang pangalan ng Diyos ay ginagamit sa plural form. Genesis 1 verse 1, nang pasimula ay nilikha ng Elohim ang langit at ang lupa. Ang salitang Elohim ay ginamit sa Hebrew para sa Diyos. Ito ay ginamit ng higit sa 30 beses sa Genesis. Genesis 1 verse 9, at sinabi ng Elohim, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon. Bagaman ang paggamit ng pangalang ito ng mag-isa ay hindi na kinakailangan pang patunayan ang pagka-plurality ng Diyos. Ang Biblia ay nagpapatuloy upang magturo at nagpapatuloy sa ganitong ideya kahit sa unang kabanata pa lamang ng Genesis, halimbawa sa Genesis 1 verse 26, at sinabi ng Elohim, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad, na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Sinabi ng Diyos Elohim na gumawa tayo ng tao sa ating imahe ayon sa ating wangis, at sinabi ng Diyos muli ito sa Genesis 3 verse 22, at sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama, at baka ngayoy iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ang bunga ng punong kahoy ng buhay, at kumain at mabuhay magpakailanman, at sa Genesis 11 verse 7, halikayo, tayo'y bumaba at ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Sa Bagong Tipan, mas lalo pa itong pinalinaw, na ang Diyos Elohim ay Triune God, na binubuo ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng God the Holy Ghost. 1 John 5 verse 7, For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Malinaw na itinuturo ng Biblia na ang Panginoon nating Diyos ay iisa, Deuteronomy 6 verse 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Paano masasabi ng mga believers na sila ay naglilingkod sa iisang Diyos kung malinaw na sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay isang ngunit tatlo? Tayong mga nilalang lamang ay limitado ang ating pag-unawa, pero upang maunawaan natin ang konseptong ito, maaari nating buksan o tingnan ang mga sariling gawa ng ating Diyos, ang kanyang mga nilikha, dahil maraming mga pagkakataon sa kanyang mga nilikha ay makikita natin ang triune creation ng ating triune God. Halimbawa ang space. Ang space ay binubuo ng tatlong dimensions. Ang length, ang width at ang height. Sa space ay pwede kang gumalaw, pataas at pababa, paabante at paatras, at pakaliwa at pakanan, anumang iba pang mga paggalaw o mga galaw ay mga kombinasyon ng tatlong direksyon na ito. Tulad ng Diyos, ay may three form. Ngunit, isang Diyos. Ang space ay mayroon ding tatlong dimensions. Ngunit, iisang nature lang sila, isa pang halimbawa ay oras.
Ang oras ay may past, present at future, siya ay may isang dimension, at may tatlong division din. Isa rin dito ang atom. Lahat ng atom, maliban sa hydrogen, ay binubuo ng tatlong subatomic particles, ito ang protons, ang neutrons at ang electrons. Ang proton at neutron ay pinaniniwalaan din na binubuo ng isang tatlong maliit na mga particle na kilala sa tawag na quarks. Ang bagay naman o matter ay may three states. Ang solid, ang liquid at ang gas. At mayroon itong tatlong pangunahing mga kulay, ang red, ang blue at ang green. At ang universe mismo ay binubuo ng space ng time at ng matter. Gayunpaman, marahil ang pinakadakilang ilustrasyon ng likas na katangian ng Triune God ay matatagpuan sa huling ginawa ng Diyos. Ito ang paglikha ng sangkatauhan, sa katunayan, ang tao ay nilikha sa imahe ng Diyos. At tulad niya, ang ating pagkatao ay binubuo rin sa tatlong anyo, ang ating katawan, ang ating kaluluwa, at ang ating espiritu. Tayo na marahil ang pinakamagandang ilustrasyon ng kanyang likas na katangian. Sa inyo pong mga narinig, maaari nyo pong e-comment ang inyong mga saloobin sa topic na ito. Kung nagustuhan po ninyo ang ating mga video, kindly like and share na din po ng ating mga video. Click the subscribe button para ma-notify po kayo kapag may bago po tayong upload na video. Maraming salamat, and God bless.